Magandang araw po muli mga kaibigan at welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong ginawa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na pakikipag-alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas at saka ang lakas CMD. Panoodin po natin ito at magbigay po tayo ng komento pagkatapos. The Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD has forged alliance with Partido Federal ng Pilipinas or PFP to further promote people's interest under Bagong Pilipinas program of President Ferdinand Marcos Jr. Speaking during the alliance signing, President Marcos said his government is doing transformative governance, but still combating hunger remains a major challenge for the Marcos administration. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko ay simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet achieved that aspiration. President Marcos emphasized the importance of continuing the call for unity as a solution to the country's challenges. According to President Marcos, he wants to rebuild the unity team for the upcoming elections. Pag kagaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity team. With 100 members, Lakas CMD is also the biggest party in the House of Representatives. The two parties were part of the Uniteam coalition in the 2022 elections, along with Puwersa ng Masang Pilipino and the political party of Vice President Sara Duterte, Hugpong ng Pagbabago or HNP. Nel Maribuhok, UN. So, yan po ang naging pahayag ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Nakipag-alyansa sa Lakas Christian Muslim Democrats. At ang layunin ay palakasin, bumuo ng transformative government at kagaya ng kanyang sinabi, ang pangarap niya raw ay wala ng gutom na Pilipino. At yung unity team, gusto niya muli na mabuo at makipag-alyansa uli si Sara Duterte sa kanya. Ito po ang ating pananaw. Itong Federal Party at saka Lakas CMD, tingin ko rito yung mga politikong sumama rito, sabihin na nating hindi totoo pero malamang bangungot ang abutin nila rito. Kasi sa totoo lang po, sa dami ng aligasyon ng gobyernong ito, at sa dami ng mga hindi maipaliwanag na paglustay sa kaban ng bayan, at sa dami rin ng sabihin na nating alingas-ngas na ginawa ng gobyernong ito, mukhang yung mga politikong sumali sa kanya ngayon ay ilang araw lang o ilang buwan lang at mag-aalisan ito sa kanya. Kasi isipin natin, napakalayo pa ng eleksyon pero ito na yung kanyang inuuna. Isa lang ang direksyon nila, ang magkaroon ng pangmatagalang posisyon sa gobyerno. At sa kinikilos nila, hindi naman totoo yung pangarap na walang magugutom na Pilipino. Isipin nyo po nangako sila ng 20 pesos na bigas noong campaign period. Sa loob ng 2 taon, hindi naman bumaba yung presyo ng bigas, bagkus tumaas pa. Hindi naman po tayo naniniwala talagang magiging 20 pesos ang bigas. Pero at least magkaroon ng konting pagbaba sa presyo at maging sapat para sa mamamayang Pilipino. Pero iba po ang nangyari. Kailangan natin mag-import kasi kulang tayo sa bigas at kulang tayo sa supply. Ibig sabihin, kulang tayo sa production. So sa makatwid po, itong pangarap niyang unity, napakalabo po nito. Unang-una, kung titingnan po natin ang galaw at trabaho ng Vice President, malayo po yata ang sinasabi ni
Mr. Marcos na mapapatsa pa yung differences at magiging unit team pa ulit. Pagkatapos ng maraming pangyayari, hindi na po siguro magpabalik yon. At isa pa, itong mga politiko ngayong kasama niya rito sa alyansa na to, nandiyan dyan sina Martin Romualdez, sina Bongbong Revilla, nandyan si Naruman at saka yung mga kasama niyang mga kaalyado. Pero tingnan nyo po ang issue ng gobyerno at ito naman ay hindi lihim sa mga tao. Ang unang naging masalimuot na issue ay yung pagdikdik nila kay Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential fund. At pilit pinalalabas ng mga tao o kagrupo niya rito na si Sara ay may ginawang hindi maganda at kinurap lang yung pondo na hindi naman po napatunayan. Ang isa pa pong sumunod na issue ay yung tuwang-tuwa sila na maisara yung SMNI at maipakulong si Pastor Kibuloy. Hindi po tayo pro Kibuloy, pero sa nakikita po natin, parang lahat ng kukontra sa kanila, yun ang ginagawa nila. Ang isa pang hindi malilimutang issue dito sa mga kaalyado niya, kagamukha nitong si Martin Romualdez, ay yung People's Initiative na nang tumagal at nang magkaroon ng mga investigasyon, nabisto o tumuloy-tuloy doon sa iniisip ng mga tao at ng ibang politiko na yon ay politico initiative at ginastosan yan ng mga pondong hindi maipaliwanag kung saan ang galing. So yan po yung isa pang malaking issue. At ang isa pa dyan, yung MOOE ng Kongreso na hindi may audit at hindi maliwanag, may paliwanag kung saan nila ginagastos. Then lumabas yung issue ng AKAP. Yun po yung AKAP, isang programa sa nakasama dun sa budget ng Pilipinas na nagkaroon ng pondo pero wala pong regulasyon o walang mga plano kung saan gagamitin at kung paano gagamitin. So yan po yung mga isyong hindi pa rin nagkakaroon ng kasagutan hanggang ngayon. Ang isa pang issue sa gobyernong ito, yung sa PCSO na aligasyon ng korupsyon. Hanggang sa lumabas yung ini-edit yung mga picture ng mga nananalo at may lumabas pang issue na mayroong isang tao na halos 20 beses tumama sa isang buwan. So hanggang ngayon hindi pa po ito nabibigyan ng liwanag. Ang isa pang issue dito, yung isang pinakamasaya at pinakamalaking issue sa ngayon, itong pagkaka-involved daw nitong si Bongbong Marcos o President Bongbong Marcos sa droga na ngayon ay painit ang investigasyon sa Senado. So sa mga issue pong nabanggit, ang lahat po ng yan ay nakakarating sa taong bayan at ang taong bayan po ay hindi na bulag na kagaya ng dati. Sabihin man natin may mga nasusuhulan o may mga nababayaran, pero napakalayo na po ng pagkakaiba ng Pilipino noon at saka Pilipino ngayon. Ngayon po ay gising na gising ang Pilipinas. Kaya tingin ko dito sa mga politiko na ito, dito sa parte na ito, at saka sa mga politikong kasapi nito, isa-isa itong magliliparan kasi ang dating nito ngayon sa kanila ay magiging bangungot. Bangungot ho, bakit? Yung mga tao kasi alam nila ang lahat ng aligasyong nakakulapol dito sa mga individual na politiko na nasa loob ng partido na ito. So tingin ko isang araw bago mag-eleksyon, magsisiliparan itong mga to at magsisilipatan ng partido kasi hindi na nila kayang kumbinsihin ang taong bayan na sila ay hindi involved doon sa mga aligasyon sa gobyerno.
At wala na po talaga tayong maaasahang unit team sa tingin ko. Hindi naman po siguro tanga yung Vice President na pagkatapos ng mga ginawa sa kanya at sa mga nakita niya, lalo na itong ginawa ni Martin Romualdez, hindi na po talaga siguro babalik yung unit team. At isa pa pong may maganda pang issue dito kay Mr. Martin Romualdez na lumabas lang kamakailan is yung aligasyon ng kanyang 3 bilyon punto 2 daang kalsada na 3 kilometro lang ang haba sa Tacloban. So, tingin ko talaga rito, wala naman talagang bagong Pilipinas, kundi papalubog ang Pilipinas kapag namayagpag ang mga ito. At isa lang naman po ang gusto nila, ang makaupo sa pwesto ng mahabang panahon at magawa ang mga gusto nilang gawain. Yun na lang pong People Initiative, hindi po yan nabigyan ng tamang proseso kasi minadalian ng Kongreso at ang plano dati, i-announce sa SONA na isasama na yan sa susunod na eleksyon. Pero nabulilyaso kasi marami ang nakapuna at nakakita ng maling proseso. So, ang tingin ko rito sa alyansang ito, mga ilang buwan lang ito tatagal at sila magkakagatan at magpuposisyon ng kani-kanilang mga sarili doon sa posisyon na itataguyod sila ng tao. Pero malabo-labo na pong mangyari yan, lalo't ang kaalyado nila ay kilala po sa kwento ng mga aligasyon at yung iba na ay may mga pruweba talaga. So, tingin ko po ang kasasadlakan ng partido na ito ay talagang sabi nga dati, 8 diretso sa inodoro. Parang ganun din po siguro ang aabutin itong partido na ito. At yan na lamang po muli at magandang gabi pong muli sa inyong lahat.